Ito lang po ang aking katanungan. Ano po bang dapat gawin ng isang kapatid nating natisod, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya? Kailangan bang magpa-apekto sa kapatid nating na nakatisod? At ano po ang may advice nyo para hindi manghinaan ng loob ang isang kapatid? Yun lamang po. Kapatid, yung pagkatisod sa iglesia, kung saan man, pero kung ang pag-uusapan natin, yung tunay na iglesia sa Biblia, marami kasing iglesia ka hindi naman tunay eh. Pero kung sa loob mismo ng iglesyang totoo, pagka tayo naturuan ng aral ng pagmamahal sa kapatid, hindi ka na matitisod eh. Sa unang Juan 2:10, ganito nakasulat. Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Matitisod yung walang pag-ibig sa kapatid. Pag may pag-ibig ka sa kapatid, di ka matitisod eh. Kasi, mahal mo siya eh. Hindi ba, pagka meron kang taong mahal, kahit magkasala sa'yo, hindi ka naman natitisod. Anak mo, tatay mo, nanay mo, kaibigan mo, mahal mo, kahit nagkamali, pinapatawad mo eh. Kaya ang lunas sa pagkakatisuran, pag-ibig. No? Kasi, ang sabi, ang umiibig sa kanyang kapatid nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. O di walang natitisod pagka may pag-ibig sa kapatid. At isa pa ay doon sa Pedro, ganito naman ang sabi ng apostol na si Pedro sa 1:10 ng ikalawang Pedro. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo manatitisod kailanman. Ayan, hindi ka na matitisod pagka nagsisikap kang maging panatag sa pananampalataya, sa tinutungkol mo sa Diyos. Kagaya ako, kapatid, naanib ako sa iglesia ng Diyos, 55 taon na nakakaraan. Marami akong pinagdaanan na nakakatisod. Merong nangutang sa akin, hindi na nagbayad. Tapos tumigil na, hindi na umalis na sa iglesia. Merong kapatid na niloko ako kasama sa iglesia, nagsamantala ako, mutiwala ako, hindi ako nag-iimbestiga. Malaman lamang ko, ninanakaw na pala yung abuluyan ng iglesia. Hindi ko alam. Hindi rin alam ni kapatid na Daniel. Kasi, naman kami, may tiwala naman kami sa kapwa. Ayun, nung makita namin, marami na palang ninakaw, patago, na yung credit card ng iglesyang ibinigay ng bangko, nag-withdraw. Naiwan sa amin yung utang. Ako nagbayad. Mahigit 11 milyon. Itiniwalag namin yon. Nagpunta sa iglesia ni Manalo. Nung itiwalag namin. Pumunta sa iglesia ni Manalo. Tapos ilang panahon lang, dinimanda ako ng rape. Yung tao na yon. Yun ang iginanti sa amin kasi tiniwalag namin siya. Napulot siya nung mga taong gustong-gusto akong igiba. Ayun, ginamit siyang kasangkapan para idemanda ako ng rape. Pero 11 milyon ang dinispal ko nun. Hawak ko hanggang ngayon ang resibo ng bangko. Yun mga katitisuran sa tao yun Pag siguro ikaw ang ginawa ng ganon, baka kung makapatay ka pa ng tao Pero kung may aral ako ng Diyos na sinusunod, panatag naman ako sa aking ginagawa, hindi naman ako nag-iiba. 55 taon na akong nagbabasa ng Biblia, mayroon na akong mahigit na 50 taon nangangaral, mula nung ako'y 19 anyos, nangaral na ako, 73 na ako ngayon, nangangaral pa rin ako.
Awa ng Diyos, di naman ako natitisod kahit kanino. Kahit gawan pa ako ng masama. Unang-una, pag may pag-ibig ka, hindi ka matitisod. Mahal mo ang Panginoon mong Diyos, mahal mo ang Panginoon sa Kristo. Ba't ka matitisod para lumayas ka o kaya ikay tumigil? Bahala na yung iba, magkasala, bahala sila. Basta't ikaw, magpatuloy ka. Yun ang punto ko, kapatid. Kaya kung anong advice na sinasabi mo, hindi ka madaling matisod, mag-practice ka ng pag-ibig. Matuto kang magmahal sa kapwa, una-una sa Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, kahit na ikaw pa lokohin ka pa ng tao, kahit pa ikaw pagsinungalingan, kahit na ikaw traidorin, kung mahal mo ang Diyos, ang pag-ibig, ang key, ang susi, para mawala sa bokabularyo mo yung pagkatisod. Naunawaan mo ako, kapatid na Dennis.